kapatid! August 19 na, madyaw na hinaat sa wikang Butuanon sa atin pong mga kapatid. Ngayong Lunes, maagang paalala ng pag-iingat sa atin pong mga kapatid dyan. Nako, eto na nga, lalo na itong Sabado po, naglabas na naman daw ng makapal na usok ang Taal Volcano sa Batangas. Ang resulta po nito, volcanic smog or VOG sa mga lugar malapit sa bulkan. Ayon po sa PhilVolcs, ang VOG ay usok mula sa bulkan na may sulfur dioxide. At delikado po yan mga kapatid, acidic at sinasabing nagdudulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract. Kaya naman para sa ating mga kapatid sa mga naapekto ang lugar, doblehin ang pag-iingat, magsuot ng face mask at hanggat maaari wag munang lumabas ng kanilang mga bahay. Kasunod naman ng VOG, sinuspindi na ang klase sa ilang lugar sa Batangas, Cavite at Laguna. Suspendido ang pasok sa lahat ng antas, public o private, sa mga bayan ng Agoncillo, Balayan, Balete, Balaca, Calatagan at Nasugbu. Pati na rin sa San Jose, San Luis, Santo Tomas at Taal, Talisay at Tanawan sa probinsya ng Batangas. At bukod sa mga naunang nabanggit, siyam na iba pang bayan ang nagdeklara rin ng walang pasok sa lahat ng antas. Preschool hanggang senior high school lang naman ang suspendido sa bayan ng Laurel at Tui. Sa Cavite naman, sa lahat ng antas walang pasok sa Dasmariñas, Indang, Magallanes, Maragondon at Silang. Habang sa Laguna, walang klase all levels sa San Pedro at Santa Rosa, pero preschool hanggang senior high school lang sa bayan ng Cabuyao. Samantala dahil naman sa ulang dala ng Tropical Storm Dindo, walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan sa Camarines Sur. Nakadepende naman sa mga pribadong paaralan kung magsususpindi rin ng klase. At para sa ating mga kapatid, lalo na yung mga walang pasok ngayon, ito, start your week right na sa pag-ehersisyo. Mag-step aerobics tayo! Round now na, let's go! 3, 2, 1, let's go! Again, left turn. Ingat po. Let's go, left turn. Last two sets. 8, 7, 6, 5, 4, 3 now. Step touch. Hit. Let's go, last 3. Last two sets. 10, 8, 7, 6, 5, 4. Now connect natin from leg turn. Ready? Now, step touch. Again, leg turn and ingat po, ingat po. Step touch. Dalawang set. Leg turn and okay, step touch. One more. And 7, 6, 5, 4. Ready? Cross front. Step right. Then back. Again, step right. Then back. Last two sets. One more. 4, 3. Okay, knee up. Knee up. Last 3. 2 more. Hey! Last 1. 4, 3. Combine the step. Cross front. Then back. Now, knee up, knee up. Knee up. Again, cross front. Then back. Knee up, knee up. Last two sets. Cross front. And knee up. One more. Cross front. Knee up. Connect natin from the top. Ready? From the top. Leg turn. Step touch, step touch, step touch. Cross front. Go. Then back. Knee up. Single. And last two sets. Dalawa pa. Ready? Leg turn. Good. Step touch. Cross front. Cross back. Knee up. And one more set. Ready? Last one. Last one. Leg turn. Step touch. Step touch. And cross front. Cross back. Single knee up. 5, 6, okay. And tap, tap, tap. Tap. Okay, ready? And
May hingal factor. Iba yung hingal ah. Iba yung Oo. hingal. Hirap yung sundan ah. Oo nga. Pero masaya. Si Rick Astley. Binuhay ang diwa natin ni Rick Astley. Yes, sa mga kapatid nating nanonood. Sana'y na good vibes kayo sa ating maagang pa-exercise. Ayan, that's right, Jess. At panibagong linggo po, panibagong ehersisyo na workout naman ang ating natutunan today. At ang tawag po dito ay Step Aerobics. O sa mga kapatid natin dyan, kung nakita niyo po ang galawan namin kanina, for sure, kaya niyong gawin ito sa inyong mga tahanan. Kayang-kaya nyo yan, mga kapatid, diba? At sa lahat ng kakagising pa lang. Ito, time to stretch na. At sabayin ang inyong favorite music and dance moves ang inyong workout, kagaya ng aming ipinakita kanina, Mami Chiki. Rick Roll. Rick Roll. Rick Roll. Good morning, Rick Astley. Maganda rin ang benefit itong step aerobics ka sa ating mga kapatid dahil nakakatulong ito na maging normal ang ating mga blood pressure. At para pag-usapan pa ang ilang benepisyo, kasama natin ang nakihataw sa atin. Actually, siya ang leader ng ating hatawan. Let's call in Robbie Vicente! Coach Robbie! Actually, alam mo, matagal na itong step aerobics Yes na to. po. Hindi talaga siya naluluma. I'm glad binabalik Yes po. mo. Opo. And ito, ano ang parang main difference ito sa mga dance fitness aerobics? Compare po sa iba pong dance fitness, ito pong main step aerobics po, mas intense po ito Oo. compare sa iba kasi po lahat po gumagalaw. Tsaka kailangan po natin ng step board, stepper para gawin to. So, mas yung calories, mas marami tayo na Mabilis yung hingal eh, no? Opo. Konting oras lang po talagang tatagaktak po yung pawis natin. That's right. Si Robbie, tignan mo, mukha lang nonchalant, pero medyo nagtuturo ng step aerobics eh, no? Pero Robbie, halimbawa, for example, yung mga kapatid natin sa bahay, gusto nila itong subukan, pero wala sila nitong step. Pwede Meron po. bang alternative? Yes po, kami nagsisimula po kami, nag-improvise kami ng soft drinks na case. Mataas yun. Magandang exercise yun. Maliit po. Meron pong mas mataas, mas okay po. Pero kami, dahil beginner po tayo, basic po tayo, dun po tayo sa mababa. Eh, sa hagdanan, pwede ba? Hindi ka kasi Hindi po kasi, makaganda. hindi po tayo makaikot eh. Hindi pa kayo. Parang hindi pwede. Yung ibang steps, pwede pa. Pwede naman din po kung medyo ano yung tuhod natin, yung doormat. Parang Doormat sa'yo, lang. Parang medyo ano hindi natin kailangan mag-step. Pero yung talaga ba? Para lang meron kang target. Lalo na para sa ating mga senior na mga yung mga senior, yun yung ina-advise namin. Saka siguro pag gagawin sa bahay, lagyan ng konting stopper. Stopper Pangkalso po, lang yes. para lang hindi safe. dumula. Kaya madalas po sa gym para po meron po tayong mat. Yung Medyo may mat. friction ng konti. Yes, May yoga mat, gano'n. Yoga diba? mat, opo. Robbie, I want to know kasi maganda raw sa blood pressure to. Ano pa ang mga ibang benepisyo Yes po. kapag nagsa-step aerobics Pag tayo? nag-step aerobics po tayo, unang-una, exciting po yung aerobics eh. Kasi compare sa iba, parang kakaiba to, parang ansaya. Yun lang po. Tapos, ang kakaiba dito, yung mga joints natin sa tuhod, syempre. Mas na ano natin yung liquids. Activate mo eh. Na-activate At saya nga natin. ng mga kasama mo eh. Itong mga pinapanood natin, sila rin yung mga nandito. Sila yung mga performa, oh, di ba? Di Mga ba? nakaano pa eh. Yay! Wow! Grabe! Ang ganda ng vibe nila. Yan bang ginagawa ng ano? Yes po. ng aerobics? Actually, lahat po kami dito ay mga aerobics instructor po kami. Yun. Isa po kaming grupo ng fitness aerobics. Gusto ko yung gusto mo ba yung kanilang song choice? Kanina Ay. pa ako eh. Di ba? Si, Excited I will ka. tell you, Connect na Mami, connect. si Alonso po loves si Rick Rick Astley. Yes! Katawa. Meron siyang Si isa pang Alonso. kanta na paborito. Hindi ito. Hindi together hindi forever. ito. Yung May isa. mas sikat. Oo. Kaya isipin Meron pa natin. isa, mamaya malaman natin. So, ibig sabihin, pasok siya even for kids as well, Yes po. Mami, Yes no? po. Never gonna give you up. Ayan! Never gonna let Yun si you Alonso down. sumasayaw niyan sa umaga. Yan ang next track ni Robbie. Yes po. Yes! Robbie, Ay, betahin mo siya. sasabihin ko sana, Robbie, huwag kang lalapit kay Mami kasi may siya talaga sa mga Robbie. Hi, Cole! Hi, Go! Good morning, Good Go! morning! Magaling, Kapag magaling. na loob, gagan ni Mami. Sabi niya, Rob! Joke lang, Mami. Joke lang. Okay. So, Robbie, Coach, anong pwede natin tawagan, i-follow? Ayan, Para ma-update? inaanyayahan po namin kayo sa aming mga class. Kami po ang Pima JACES mula po sa area ng Caloocan, Malabon, Nabotas, Valenzuela, and Manila. Doon po kami madalas makikita. So, una-una nagpapasalamat po kami sa aming mentor, Pimadya Arlan Alarcon, para sa aming grupo. At syempre yung nagturo sa amin ng bench,
ang former president ng Pimadya, si Pimadya President Jason Imson, thank you po sa pagbigay kaalaman sa amin para makapagturo kami ng ganitong uri ng fitness. Nice. Thank you po. Thank you so much. Salamat po. Thank you po. Salamat. Salamat, Coach. Nako, eto na. Siyempre, nasulit na natin ang ating mga exercise for today. Iba naman na sulitin natin. Sulitin natin ang ganda ng ating morning. Huwag na pong bumitiw sa panonood ng Good Morning Kapatid. At malay ninyo, kayo po ang manalo sa aming special Kagumoka Ako Contest by Sulit TV. Simpleng-simple lamang po ang mechanics, mga kapatid. Tutok lamang po dito sa Good Morning Kapatid. Sagutin lamang po ang ating question of the day. Ano ang iyong morning pampa-energy? Sino? Ano? Ba yan? Ang inyo pong sagot, ipadala sa aming Facebook page with your selfie habang nanonood po ng aming programa. Mas pangmalakas ang sagot, mas wagi po ang dalawang sagot na aming mapipili. Babasahin namin sa pagtatapos ng show at winner pa ng tig-isang Sulit TV powered by TV5. Para sa sulit na panonood, mga kapatid, kaya naman po Kagumoka. Go, selfie at sagot na. Kape lang, okay na. Wow! Kayo, ano pang pa-energy nyo? Si B. Ilyo. Si B Si B, ang pampa-energy. Ikaw. Si B din. Si B. Si Barbie. Si B rin ako, si Robbie. Wow! Ikaw, Jess. Anong B? Diba? Ano yung B mo, Jess? Ano yung B mo? Ano yung B mo? Anong bigo? Ano yung B mo? Bed. Bet. Galing mo doon. Bet na lang, bet na lang. Okay. Pero, nako, bangon na ho sa mga kama ninyo. Anong oras na? Marami pa kami hinanda ngayong umaga. Lalo na sa mga bumabiyahe dyan. Nako, naplatan na ba kayo at tumirik kung saan? Nako, idarating sa inyo ang Avatar. Ang alam na roadside at car rescue service na yan. Ibida pa natin sa Kitang-Kita. At para naman po sa ating mga nanay dyan na naghahanap ng fun bonding idea with your kids, gawing makulay ang moment sa pagpipaint ng mga pamaypay. Ilalabas pa natin ang iyong creativity sa Working Mom. Sa mga nangungupahan naman dyan, kasunduan tungkol sa binahang paupahan at sa binabawing deposito naman ang ating pag-uusapan sa Legal Bato. Sabi nga ni Jester, tulog is life! Kahit na nga po pagtanghali, ang mga benepisyo ng pagtulog sa tanghali, tatalakayan naman natin sa What's Up, Doc? Sarap yan. Okay yan. Parang gagawin kayo mamaya. Ito naman mga kapatid, spotlight on naman tayo sa isa pang rising Pinoy artist, ang Bisaya songwriter at singer na si Jolian. Makaka-jam natin mamaya. At magpapasa pa tayo ng good vibes this Monday dahil mamaya magpapabilisan tayo sa pagpapasa. Pasahang mga kapatid, sino kaya ang mananalo sa ating palarong pampasaya? At eto na naman mga kapatid para sa ating mga minamahal na team bahay dyan. Join na rin kayo sa saya ng aming daily palaro. Sinong bet for today? Team Jess! Team Jess? Okay, go! O Team Maui! Wala si Maui, wala Si Maui. Dito mamaya, dito si Maui mamaya. I-comment nyo lang inyong bet with your location sa aming Facebook Live at mamaya pipili kami ng isang maswerteng kapatid viewer na nakahulak kung sinong panalo sa aming palaro today. Team Jess o Team Maui. Siyempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of loan. Bota na mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang pagtutok. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Cross run! And back! Now here, sige! 4, 3, again! Let's go! Hey! Up! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Justin, may tanong ako sa'yo. Mahilig ka magmaneho, di ba? Ang tanong,
maalam ka ba sa pagpapalit ng gulong at pag-vulcanize? Naman. Madali lang yan, Jess. Oo. Paano kapag nabutasan? Kaya mo? Hindi. Yung sagot ko dyan is, pumunta lang sa vulcanizing Vulcanizing shop, shop, Jess. agad-agad. Yun lang. Madali lang naman. Basta maghanap lang ng Oo, pinakamalapit. maghanap lang. Oo. Nako. Pero alam mo, minsan di mo na kailangan maghanap kung saan malapit. May mga alam akong vulcanizing shop. Sila na ang pupunta sa'yo. Gaya na lang nitong nakilala ko. Wala ang kaide-ideya noon sa pag-vulcanize ng gulong. Pero ito pa ang napili niyang negosyo na patuloy sa pagsulong. Ang kwento ng kanyang home service vulcanizing shop. Bibida natin dito sa Kitang Kita. Hanggang may sasakyan sa kalsada, may pera sa gulong. Yan ang business motto ng nakilala kong dating medical representative na si Erica sa kanyang negosyong vulcanizing shop dito sa Quezon City. Ito ang Avatar Vulcanizing Shop. Kasi, di ba, the last airbender. So, since hangin to, minsan, pahangin po, ayan. So, airbender tayo. Tapos yung mga customer, tinawag naming tire nation. Ang vulcanizing shop na ito, sinalulang ni Erica mula sa kanyang ninong sa halagang 60,000 pesos. Kasama na rito ang sirang automatic tire changer. Nang makahanap na ng reliable na tireman, nag-ala airbender na sina Erica. Mapuntahan lang ang mga kliyente, nasaan man sila. Ang ginawa namin kay Avatar, ginawa namin siya sa modern, which is nilagay namin siya kay social media. Madaling kontakin, madaling hanapin. Pag may kumontak sa amin, titingnan namin yung location nila kung abot talaga namin siya. So, pag nakuha na namin yung details, ibig sabihin, agreement na rin yun na, okay, good na tayo, proceed na kami with the home service. So, ang 24-hour home at roadside rescue service na ito ay may standard rate na 1,200 pesos para sa unang 10 kilometro. Ang kanila namang walk-in vulcanizing repair ay naglalaro sa halagang 50 pesos hanggang 300 pesos. Pero paano nga ba mag-repair ng isang gulong? So Francis, anong gagawin natin today? Ito po, i-vulcanize po natin itong interior. Bale, hanapin po muna natin yung butas. Para gawin yun, hanginan po muna natin. Ngayon po, So paano mo hanapin yun? try nyo pong ilublob dun sa tubig. Lahat po siya, ilulublob nyo. Ano na? Lahat ilulublob. Opo. Ayun ang mga bula. Tapos tsotsokan, di ba? Yes po, markahan nyo po yung butas. Ayan. Gagawin na po natin is, i-grind nyo po yung part na may Okay. butas para po yun yung paglalagyan natin ng solution. At patch. Okay. So paano siya i-grind? Yes po, Pagilid lang. Okay. So, itong area po na yan. Ayan. Opo. May persa din siya. Yes po. Lumalaban. Okay. Tapos, sa solution na po tayo. Okay na po yung grind. Ipahid nyo po siya. So yan. Opo. Antay natin matuyo ng onte. Kadalasan ba, ano yung pinakapangunahing cause ng pagkabutas ng gulong? Ano yung napapansin yung madalas na naka-stop? Palagi po mga mga screw. Screw, no? Screw po, Oo. pako. Yan, totoo, pako. Lalagay na po natin itong Okay. sakto nyo po doon mismo sa may butas. Eto, ganito. Opo. Okay, and then? Okay, ngayon po i-release na natin yung hangin Bakit natin re-release yung hangin? para po ma-press pa natin ng mas mabuti. Pagulungan nyo lang po yan. Sa gulong naman po kasi Oo. mapapansin nyo naman po kung ano na. Talagang palitin na at Palitan na. Oo. grabe na po yung damage. Okay na po yan. Balikan Okay na natin yan. to. Wala na. Hindi na siya bumubula. Safe na. Sa loob ng 2 taon, ang munting shop ni na Erica at Francis kumikita na ng 6 digits kada buwan. Dahil yan sa suporta at pagmamahal ng kanilang Tire Nation at patuloy na pagpapalago ng kanilang negosyo. kailangan mong maging mahabang pasensya. Hindi ka pwedeng petics lang. Kailangan mong kumilos talaga. Kasi kapag nakita mo yon na nag-click, yung ginawa mong effort na yon, ang sarap sa pakiramdam talaga. Sa patuloy na pag-ikot ng Avatar, umaasa sina Erica na patuloy na gaganda ang gulong ng palad ng kanilang pamilya.
Thank you, Jess and Josh, dyan sa ating avatar. At I will keep that in mind, napakahusay na business concept. At isa pa nga, eto naman po napakahusay din pagdating sa arts and crafts dahil eto Lunes na Lunes, dito sa Working Mom, mag-arts and crafts po tayo. Ang mga simpleng pamaypay, pupunuin natin ng mga kulay. Kasama po natin live na live si Mommy Beth Robles ng Playcrafts PH. Good morning, Mommy Beth. Good morning, Miss Dimples. Ay, beautiful naman. Dimples lang po. Beautiful naman ang mga, ang dami ko talagang fans. Dito, sa tapat. Parang ito yung mga fans na talaga namang mapapawaw ka. Thank you. Kahapon, nasa Manawag kami, nagmisa kami. Tapos sabi ng pare, always live in the wow moments daw. And I would consider this a wow moment because pag nakita yung mga fans mo, talagang mapapawaw ka. Thank you. Tell us more about it. These fans are made from rice paper. So we use ito yung rice paper. Opo. Normally it's called Schwan paper. Papagalitan ako ng teacher ko pag sinabi kong rice paper. Yung teacher niyo po, saan kayo ba natuto nito? Si Master Cesar Cheng, he's a Chinese painter. Yeah, so during the pandemic, we relived our love for Chinese painting. So nung time na yon, 'di ba, we're all locked. So we have the time to really paint and mainit din noon So I thought of pamaypay. But then the gifts would normally come on December. So you have the entire month to, entire I'm so year. interested, Mommy Beth, kasi sabi mo Chinese painting. Yeah. And I know that the Chinese people talaga, they love everything na parang mga, kumbaga parang very, ano ba? Kasi di ba yung mga arts nila, martial arts, parang slow, maano. Ang painting din ba ganon? Depende. So there's strong strokes, there are Okay. soft strokes. So combination siya sa isang painting. Anong distinct pagdating sa Chinese painting? The black ink that you see and the white. So it's always the 5 primary colors sa kanila. Sa atin, 3 lang, red, yellow, and blue. Pag Chinese painting, you will always have the ink, which is black, and then the white. Amazing. Okay, start na tayo. Kasi ito po ay, sabi ni Mommy Beth, meron na itong nagawa dito, may nakalagay name ko, Dimples. Tapos may bluebird. Ano bang sinisignify ng bluebird? Well, the symbolism is basically sa akin, it's very simple. It's autumn. So I just wanted to convey all my artworks are florals and fauna because I love flowers. Ngayon lang ako nagdagdag ng birds and apparently most of my students love flowers and birds. Okay, so you do workshops. Which Correct. one po muna ang gagawin ko? This Pakitaan one, natin sila. we can do brushes. Opo. So you have your watercolor, any watercolor. Mahal ba to, Teach? Hindi naman. Pag konti colors, like the primary, kayang-kaya. Kayang-kaya, But if okay. you expand, that's the Yun, time. okay. That's Sige, the time. so So alin po? we use, let's say it's a bluebird, we can use blue. So get blue. Any blue? Yeah, any blue. Okay, and then, Put paano it in the siya? palette. Put it in the Palette. Get as much blue as you can. Okay. So that the color would really sip in. Na vibrant talaga. Yeah, correct. Okay. Bakit Alright. fan yung naisip mo na Kasi gawin? it's a very, nung time na yon mainit. So talagang ano. And the symbolism for that, kasi di ba, alam mo yung Maria Clara nun, di ba? Oo. So may language of Yes, fans. okay. So yung mga ganun. So you Saan can po? color this blue. The head of the bluebird is Okay, blue. Ayan, pakita Yeah. natin sa kanila. Bluebird siya. So yun, nung time na yon nag-paint tayo ng mga fans. So you come across the 4 seasons, pwedeng spring, summer, fall. Nasa fall season. And then the last one is the Christmas Ang season. saya kasi I think yung mga benepisyo nito is really parang it makes you focus more and you create. Ano palagay mo pang ibang mga For the benefits? kids, definitely it's perseverance, it's grit, and patience because you get frustrated, especially with this type of medium. It involves water. But That's for the right. mom, it can be quite meditative. So meditative siya for the parents, but together, well, bonding moments with kids and with colors will always be, a happy Good moment. talaga. Yes. How many kids do you have? I only have one son. Sarap. And that's the reason, nung 3 years old siya, when he goes to preschool, then that's the time you explore with them. So kaya, nagustuhan ko painting. So when you have kids and you play with colors, That's right. Yun. So- Anong mga basics na dapat malaman pagdating sa watercolor? basically control
the materials that you have, the brushes. So, kailangan makontrol natin lahat yon. If you're not be able to do that, medyo mahirapan ka. Tawagin ko yung napaka-artistic ko pong mga kapatid dito. Hello! Good morning. Okay, so sinong magaling sa inyong magpinta ng mga bata? Parang mga hindi kayo nakainom ng gamot ng pang-ubo kagabi, Ano po ba ang ating pipinturahan dyan? Pipinturahan. Ito, pwede Ayan, koi. koi tayo. Pwede tayong magpinta Ang ng ganda koi. nito. Thank you. Oh, nung unang panahon, mga lalaki gumagamit ng fans. talaga? Yes. Abaniko, In oh. Imperial China, it's always the men who uses the fan. But the ones on the fans are calligraphic terms. Like, for example, symbol ng, let's say, wisdom, wealth, so something like that. So, lalaki gumagamit, hindi babae. But then, as the time changes, European setting, mga babae na. Mga babae na ang Oo, gumagamit. and then Spanish, when it came to the Philippines, yan na, pamaypay na for the girls. And now, these are perfect gifts for, your friends. Madali siyang ibigay actually kasi very useful lalo na sa atin. Tama. At saka, it So doesn't red have to or be yellow? super perfect for your strokes, no? Yes. Pag nauna ka, ito, natapos ko na yung akin. Mommy Beth, I'm so happy. Mommy Dimples, lagyan natin ng veins yung leaves. Lagyan natin Ng veins. veins. Okay, Yeah, Go, go, go. veins. So for paano example, po yun? red. Saan po lalagay? Ay, gusto ko talagang matuto. Yeah. Yung parang ganun-ganon. Oo, sa Parang gitna. ganito. It's a vein. Oo. Yan. May tama bang stroke? Wala naman, ano? Meron naman. Meron ba? Siyempre, yan yung mga tinuturo natin. This is the easiest part. So- here, we just cover the entire thing because we already have a line art. Okay. Yeah. Good job, working mom. I love it. Wait, so, And then this one okay. could be red. Ay, Kasi may super yellow May point yellow ka na. na. Ay, tsaka parang may pa-drawing And that one is for Dimples. Okay. Teach, Mommy Beth, Yes. I'm so happy. Nabitin ako. So, para sa mga kapatid po natin na gustong matuto ng watercolor, lalo na sa mga fans, and bonding na rin with their Fans. kids, saan po namin kayo pwedeng makita? We hold workshops at Art Bar in Surrendra. We will have a go fan there. painting workshop this Saturday, August 24, 1 to 5 p.m. So if you want to join our workshop, you may contact Playcrafts PH. That's our Instagram handle and Facebook handle. Yon, Mommy Dimples. Yes, I will go. Look, I'm so proud of myself. To be fair. Uy, ang ganda! Yes. Alam mo ba, sabi nila kapag ikaw daw ay nakakapag-create ng anything na gamit ang iyong mga kamay, it blesses you. And sabi nga, di ba, parang you glorify the Lord even more. I like it. I like it. Ang ganda! Maraming salamat, Mommy Beth, Thank ng you so Playcraft much. Thank Beats. you, And that thank is you, working thank you, for Mami. you. At ito naman po sa Loading Sikat, wait till the moment dahil mamaya lang makikijam tayo sa awiting dalahan ng rising singer-songwriter at Cebuana Pride, Jollian. Abangan po ang kanyang performance live na live. Jolly yan. Oh, Jolly. Jolly siya. At sa check ni Chicky naman po, papakitaan naman tayo ni Mommy Chicky ng kanyang dance moves. At this time, K-pop naman. Kaya ng Mama Chicky ko yan. Abangan! At mga kapatid, sa What's Up Doc, pag-uusapan natin ang mga benepisyo ng siesta para sa mga bata. Pwede bang pati rin sa mata? Oo nga, para sa atin din no? Kaya huwag kayo alis mga kapatid, magbabalik pa rin ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik pa rin ang Good Morning Kapatid! Usapang upa naman po tayo. Pwede pa bang bawiin ang deposito sa renta kung binaha ang inuupahan? Yan ang isyong tatalakayin ni Attorney Buko sa Legal Bato. Sir, ito po yung pinaparentahan ko po.
So, Miss Sanchez, okay naman po dito sa lugar niyo, no? Ay, oo, hindi dito binabaha. Tsaka kung kukunin mo na to, we require 2 months advance, 1 month deposit. Pasensya na po pero hindi ko na po tatapusin yung 1-year contract ng apartment namin. Babawiin ko na po yung deposit kasi pinapasok kami ng baha eh. Ay, hindi pwede. May pinirmahan tayong kontrata, di ba? Attorney, binaha yung inuupahan naming bahay. Ayaw nang ibigay ng landlord yung dineposit namin. Legal ba to? Hindi po yan legal. Kahit mayroong kasunduan ng forfeiture ng deposit, ibig sabihin nakalagay sa kontrata na pag tinerminate mo ang inyong upahan o renta ay hindi mo na makukuha ang deposit. Hindi po yan magagamit kapag may force majeure o yung mga hindi inaasahang pangyayari kung saan may acts of God o mga hindi inaasahang pangyayaring likas sa ating kapaligiran. Halimbawa, baha, bagyo, lindol o sunog. Ang mga ganitong pangyayari ay nag-i-extinguish o nawawala ang obligasyon sa isang kasunduan. Kaya hindi maaaring kunin ng may-ari ng bahay ang inyong deposit kahit itinerminate mo na o tinapos mo na ang iyong pag-upa dahil sa force majeure. Magkakaroon naman ng tinatawag nating unjust enrichment na ipinagbabawal sa batas. Ibig sabihin, magkakaroon ng karagdagang yaman ang may-ari ng bahay sa isang bagay na hindi naman niya na-earn o hindi niya deserving na makuha ang nasabing pera. Dahil ikaw ang nawalan ng mga gamit, ikaw ang napinsala sa isang pangyayaring hindi naman ninyo parehong ginusto, hindi parehong inasahan. Ito ang force majeure. At ang epekto nito sa inyong kasunduan, nawawala ang inyong obligasyon. Kaya maaaring i-terminate ang upahan o ang rental contract, kailangang ibalik ang deposit sa inyo dahil hindi magagamit ang forfeiture clause o yung pagbawi ng inyong deposit kung mayroong force majeure o hindi inaasahang pangyayari. Kung hindi pa rin ibibigay sa iyo ang iyong deposit, maaari mong idulog sa barangay ang nasabing problema upang mayroong mamagitan. At pag hindi kayo nagkasundo sa barangay, pwede mong isampa ang kaso sa small claims court sa pinakamalapit na municipal trial court sa inyong lugar upang mabawi mo ang iyong deposit. 1 araw lamang po ang hearing at may hatol na agad ang hukuman. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Lalo na kasi pang mga panahon ng sakuna, these are things na hindi mo naman talaga inaasahan. Yes, nawawarningan tayo, may bagyo, ganyan. Pero hindi mo naman alam kung babahain ka ba, kung hanggang saan taas yung, kaano madadamage yung iyong property. So minsan, nadadaan naman yan sa pakiusapan, lalo kung parehas din kayong apektado. Oo, di ba? Yung force majeure, lagi natin naririnig yan. And parang nga sa kaalaman ng ating mga manonood. Yan yung ibig sabihin, parang acts of God. Yung wala tayong kinalaman, parang natural na mga pangyayari. Hindi natin ginusto. Hindi natin ginusto. Walang gumusto talaga. Natural disaster. Natural disaster. Ang dami natin. Lalo na diba? sa Pilipinas. Ngayon nga, di ba nagbabadya na naman yung nag-alboroto ang Taal. So paano kung doon ka medyo, di ba, nagre-renta at kadalasan pag merong mga nangyayaring ganyan, yun yung mga problemang kakaharapin mo talaga. Okay. Habang dinadigest natin yan, habang ninanamnam natin yung mga binanggit sa atin na Attorney Buko, ito, konting paalala po muna tayo. I've been taking MX3 for at least 15 years. It's practically impossible for me to leave home without it. I'm Ida Seniza Chongson, CEO, Professional Board Director, Governance and FinTech Advocate. And this is my MX3 story. Ms. Ida, welcome to the show. Hi, Venus. Nice to be here. Thank you. How important is good governance in the business industry? The heart of it is gaining trust. My personal terminology is actually Christianity in the boardroom. That's amazing. Ang dami niyo hong ginagawa. Hindi ko ba kayo napapagod? I just know that when I take MX3, I was feeling more focused, more alert. Yeah. I could concentrate. It helps me during the day. I hardly get sick, mind you. And I'm pretty sure MX3 has helped.
we found out that you are a hip-hop dancer. I was so surprised. I found hip-hop exhilarating. It's something that when you have a stressful life, this is your stress reliever. People may be skeptical, but I have proven, and I actually have felt the healthy part of me. I would give a lot of credit to MX3. Ms. Ida, thank you so much for your time. We really appreciate you. Thank you. I love this interview. Thank you, Venus. Ayan, at mamaya sa ating palarong pampasaya, isang relay with a twist na naman ang labanan sa pagitan ng Team Jess at Team Maui. Kaninong team kaya makakapagbigay ng 500 pesos worth of load sa isang nating lucky viewer? Abangan natin yan live. At mamaya, isang loading rising singer-songwriter at Cebuana Pride ang ating makikilala. Ang kanyang performance mapapanood natin live. At K-pop fever is real. Naku, sinubukan ko ang K-pop dance na talaga namang hilig ng napakarami. Abangan po yan sa Check kay Chiki. Apaka-cute mo na naman doon, Mami. Ayan nga, nabitin ako siya. Ayan. Akala ko nga si Sabrina yun eh. Well, wag po kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong paborito morning kansalo ang... Good Morning, Kapatid! Nagbabalik ang... Good Morning, Kapatid! Kahit pa kumpleto ang tulog sa gabi, marami pa rin daw benepisyo ang pag-idip sa tanghali, lalo na sa mga bata. Pag-usapan pa natin yan sa What's Up, Doc. Tulog kapalit ng laro. Yan ang tila barter system na nakalakihan ng marami sa atin. Talagang lagot kina mama at papa kapag hindi natulog sa tanghali. Pero ano nga ba ang benepisyo niyan sa bata? Actually aligns with the natural circadian rhythm ng katawan. Na after lunch, parang meron siyang natural dip in energy levels at saka in alertness. So that's the right timing for a nap, midday. Depende sa edad ang inirekomendang haba ng tulog sa mga bata. Kung mas bata, mas mahabang tulog din ang kailangan nila. Kapag newborn, 14 hanggang 17 hours ng tulog ang kailangan. 12 to 16 hours naman para sa infants at 11 to 14 hours sa toddlers. Pagdating sa preschoolers, 10 to 13 hours ang inirekomendang haba ng pagtulog. Habang 9 to 11 hours naman sa mga batang nag-aaral na. Children who are able to take regular naps and who sleep well at night, when they wake up, they are energized. That will really, let's say, translate to better performance in school, better interaction with other children. Pero paalala ni Doc, huwag pilitin ang mga bata na matulog sa tanghali. Huwag din silang papaluin kung hindi sila makatulog agad. When we force them to sleep at hindi talaga sila inaantok, they will just develop frustration, they become frustrated, they will develop negative emotions about sleeping. Mahalaga pa rin daw kasi na may oras sila para maglaro at mag-exercise. May mga itinuro naman si Doc para mas maging mahimbing ang tulog ng ating mga bulilit, lalo sa gabi. Pag 3 p.m. na, huwag mo nang patulugin because most likely, hindi na sila makakatulog sa gabi. Kasi pag nakikita mo naman na sobrang active sila, hindi talaga makakatulog, huwag nang ipilit para sa gabi, mabilis sila matulog. No sa puyat, lalo na sa mga bata. Tiyaking laging may sapat na tulog o power nap para may energy rin para sa iba't ibang activities. Baby Jess. Okay. Baby Jess. Kung maibabalik ko lang yung mga panahon na pinipilit ako ng mga magulang kong matulog ng hapon, samantala ngayon, gusto kong matulog, hindi ko magawa. Di ba? Oo. Pero maganda sa yung isa sa mahalagang sinabi ni Doktora,
is that yun nga, pagdating daw pala ng 3 p.m., wag na rin nating pilitin. Kasi alanganin na yun eh. Kaya tapos magagalit tayo kasi sa gabi, gising na gising sila. So ayan. dapat pala May guilty ata dito. may guilty tayong katabi dito. Si Mami din. Ako kasi talaga, ano sinasabi mong active ka, matulog ka. 3 p.m. na, kaya pala gising na gising pagkaan. Kaya naman sa lumalaki yung matatanda. anak ni Bonnie yung laki. Tulog kasi ng tulog. Pero di ba kahit sa matatanda, minsan kapag na-late tayo ng tulog, halimbawa nakatulog tayo na alas 4 o alas 5, ako personally mas nahihirapan ako matulog sa gabi. Oo nga naman. Kaya I think siguro the best time would be around tanghali. Tapos kanina nga tulad na na-explain ni Doktora, meron din palang number of hours, depende sa kung gaano yung edad, kung ilang taon na yung mga bata. Habang tumatanda, kumukonti na yung Yes, required. parang gano'n. Tsaka napansin ko sa ating mga adults, yung power nap actually, yung parang mas masarap Kahit no? 15 15 minutes minutes. lang Actually, parang yun pa yung ideal, yung 15 minutes. Para sa adults para kang na. rejuvenated. Alam mo kung ano yung best Ka moment ng for me? sasakyan. After magkape. Yun. After magkape sa hapon, sa tanghali, magpa-power nap ka ng 15, may energy na ako Coffee nap. Hindi ba parang... Kasi doon magkikick in, kasi yung coffee, ang natural ano daw niya is that after mong magkape, paantukin ka niya. Pero magkikick in yung caffeine pagkagising mo. Kaya pala Kaya si mas Boyet, magkaka-energy. sabi niya yung kape raw nakakapaantok sa kanya. Sasabihin ko sa kanya yan. Yung pala yung explanation doon. Gusto ko yung isa mo pamawi yung ano yung circadian rhythm. Yes, Yan yung magandang maalala natin at idagdag natin sa ating bokabularyo. Correct. Meron talagang, kumbaga yung natural na rhythm na sinusundan natin. Iba sa bata, iba sa matanda. Kaya sabi mo nga, nag-iiba din yung kailangan tulong. Ayan, marami na naman tayo natutunan sa WhatsApp Doc. Again, maraming salamat, Dr. Neva Batayola. At basta galawang K-pop, believe tayo dyan, di ba? Pero alam nyo bang walang pinipiling edad ang dance moves na ito? Oo, alam ko yan. Grabe kayo, ha? Sinong nagsulat na? Sinubukan ko mismo itong K-pop. Nagulat pa ba kayo? Eto, panoorin nyo sa Check kay Chiki. Hey! Ayan, ako mga mami, kayo ba ay naghahanap ng magandang bonding activity kasama ang inyong mga chikiting? Bakit hindi ninyo subukan ang K-pop? Dito lang, kasama ng mga dancers ng Doc Studios sa Check kay Chiki. Walang pinipiling edad ang mga K-pop song and dance craze. Kaya naman agad-agad din kung mag-trending ang mga ito. Kaya siya very pato kasi yung image po na binibigyan ng K-pop is very vibrant and very trendy. Performance level din lagi ang ating K-pop idols kaya maraming nahuhumaling sa kanila. Paano nyo i-describe ang K-pop as a dance compared sa mga ibang alam natin na sayaw? K-pop po kasi is mas precise po yung galaw nila and then may kita mo yung creativity po. Samot-saring genre ang may explore sa pagsasayaw ng K-pop. Nariyan ang hip-hop, ballet, contemporary at iba pa. Parang sa Java na marami kayong linalagay na steps sa isang choreography. Kumbaga in one count, kuminsan nakaka-4 movements. Yes. May ganun po. Para, kumbaga, may variety ng steps. Kumbaga, hindi lang siya pwedeng may pang beginner. Meron din pang advanced na mga ganung styles na may 4 steps ka in one count. Alam nyo bang hindi lang masayang panuorin, kundi marami ring benepisyo sa katawan ang pagsasayaw ng K-pop moves. Magandang form din po siya na exercise, yung K-pop dance. Kumbaga, kaya din po nagkakaroon ng mga dance classes kasi yung iba uma-attend na hindi lang para sa dance mismo pero gusto talaga nila maging fit physically. Stress reliever din daw ito, kaya naman hindi ko na pinalagpas ang pagkakataong makiride sa K-pop craze. Di nakakatakot dahil ang sarap ng music. Tsaka hindi ko talaga mapigilang ngumiti. Yan talaga ang dulot ng K-pop. Kaya I suggest, dalhin nyo na ang inyong mga anak at makisayo na rin kayo sa Doc Studios. Di ba? Hey! 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 Grabe
Grabe naman Grabe naman yan. Cute Imbitahan nga yung mga bata Grabe dito. naman yan. Tsaka mami, I suggest dalhin natin si Jess De Los Santos. Yun! Okay ba, Bagay Jess? siya dyan. Okay sa'yo? Wag na, baka sabihin pa nila, ba't dinala mo yung tito mo Timo dito? dito. Kasi si Mama Chiki, nag-belong siya eh. Hindi mo masabi. Nag-blend siya eh. Pero sa totoo lang, kahit anong level actually, talagang, tsaka ang saya nung samahan nila eh. Parang community talaga sila. And kung bago ka lang, na gusto mo talagang matuto ng K-pop, talagang they will welcome you with open arms at talagang tsatsagain ka nila. So, hindi... Ba nung sinabi mong tsatsagay Oo, ka, nakatingin ka sa akin? Ang sabi sabihin na, Bakit nakatingin ka sa akin, ang Mami sweet Chiki? talaga ni Mama Chiki. Yung simula pa lang nung spiel niya na yun, wala naman siya ibang kausap kundi ikaw. Ikaw nga eh. Kasi sabi niya, huwag kang mag-alala Tsatsagain sa ka lahat nila. ng levels. Sabi niya, sa lahat ng levels, kahit na mahihirapan sila, tsatsagain ka nila. Pero talaga yung tsatsagain, gumano na talaga siya sa akin. Hindi na napigilan. Tsatsagain ka nila. Wait, hindi. Pero maraming salamat doon sa mga bata. Nakakatuwa kayo. Pasal kayo dito minsan sa studio. Para mag-meet nyo naman itong mga kasama ko dito. Alam mo, Mama, pag naiisip ko kung gaano ka ka-busy, tapos 3 yung anak mo, tapos nagagawa mo yung K-pop, inisip ko talaga, if Mama Chiki can do it, so can you! Sana all yan. At ito na yung mga you, Mama, kasi sila yung mga you, yung mga nanonood. Ito po sila, ang ilang mga pinadalang selfies ng ating mga kapatid. Oh, ayan sila. Hello. Hi. Good morning. Wah, Mama Muli sa Chiki mga yan. kapatid natin sa bandang Cavite, Laguna, Batangas, ha? Kung nanonood kayo, ingat-ingat sa Tanong natin paglabas. this morning, ano yung nagpapagising sa inyo? Pamigay ng Papa-energy. Papa-energy sa inyo. Tama-tama yan para sa Lunes. Kailangan natin yan. Totoo. Monday morning. Baka K-pop dance din. Baka. Pwede. Okay. Nako, salamat po mga kapatid for sending in your selfies. Sige pa po, pwede pa po kayo mag-send at mga sagot nyo na rin para sa ating question of the day. Ilagay nyo na rin po kung saan lugar kayo naroroon at malay ninyo, kayo po ang manalo ng aming Sulit TV para sa extra sulit na panonood. At sa ating pagbabalik, may maagang pa-jamming session ang rising singer-songwriter at Cebuana Pride na si Jolian! Makikilalarin pa natin siya at ang kanyang music, maya-maya lang. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasama sa umaga. Good morning, kapatid! Wait till the moment that I'll be somebody you want. One day you'll notice you always like to brush me off. You were the focus. You could get anything you want, but now that I finally made it, you wait by the door. That used to be me all of those times, and I know how it feels, and you know I must feel all you wanted was the best in me, but baby that's just a little piece. I want you to love me when I'm nothing, when I'm no longer spark. I'd never cared you were a star, 'cause I see you was second to the world. Now you're so proud of me, oh girl. I wish that you could love me just the same. Either way, you didn't have to be made, 'cause these feelings won't change. But time and time again I think of everything we had before the glory and the parties got into our heads. And now you wait by the door like when I did before, but I'm through. And
flavor. Maayong Bonta! Ang galing! Grabe, Julian. Sobrang effortless. Oo, tsaka parang nakaka-in-love, no? Again, mga kapatid, Julian! Sino naalala ko? Yes. Corinne Bailey Ray. Corinne Bailey Ray. Thank you. Wow. Yeah, it's so beautiful. Ang galing. Yung boses mo sobrang lamig, ano? Can you please tell us more about this song? Kasi ako parang na-inlove ako agad sa melody, with the way you sang the song. Can you tell us more about it? Well, so this song is called I'll Be Somebody You Want, and it's about wanting to be loved for both your best and your worst. Kasi pag mahal mo yung isang tao, ina-acknowledge mo yung buong pagkatao nila. It's not just the best, you also take the good with the bad. That's right. May Galing. Just delusion. Ang ganda naman ng diluno. Sana lagi ka magdiluno. Oo, parang yung mga ganyan magandang hugot, di ba? Oh, tell us more about the song. Yes, well, it's my first single off of my first EP, which is coming out this year. It's my very first. It goes back to my roots as a songwriter, which is very mellow R&B, pop. And yeah, I'm just tapping into my roots and elevating. Anong nauna? Sorry, anong nauna? Pagiging songwriter or pagiging singer? Ako yung pagiging songwriter. How long have you been writing songs for? I've been writing music since I was like 9. How old are you now, if you don't mind? I'm 20. Ay, dad pala ni Calto. Really? Old soul. Pag sara ko yung mata ko, makinig ako, parang ang dami mo nang naranasan sa buhay, nasa prime ka na ng life mo, ganun yung wisdom na dala mo dun sa kanta. Delusion lang po. On purpose, parang nung 9 years old ka, alam mo na parang yung sound mo is parang very mature ang iyong sound. I think so, Yeah. yes. I think I am an old soul. Yeah. All of my friends call me Lola Jolie. Lola Jolie. Ang ganda mo naman, Lola. Who would you say your main influences are in music? Me? Oh. Ariana and Okay. SZA. SZA! I see na, Ariana. And the voice din di ba? Ito kay Ariana Banks. You wrote a song in Cebuano, Mommy. Oh, yes. Can we have a sample? Well, I didn't write it, but I was one of the interpreters for Himig Handog. I love it. Yes. And it's in Bisaya. Yes. Ug dili ikaw, dili na lang. Ug dili kita, dili na lang. Ug dili man gani ikaw ang ako ang makauban. Dili na lang, dili na lang. Ano ba yung mga Ay, Cebuano, ano bang nangyari? Parang doon nagsama si Lord ng talent. Ayun si Ate Vina. Diyan, guest natin si Shotty. Alala ko nga rin kasi we had Shotty on the show. Pero ang napansin ko kay Jolian, parang kahit anong kantahin niya. Kaya niya. Ang ganda na. Teka, ang ibig sabihin kung di ikaw, wag na lang. Kung ikaw ang makakasama, wag na lang. Yes! Pero how important is it na magkaroon ng musika na ipagmamalaki yung pagiging Cebuano, yung paggamit ng Bisaya? Well, I'm Cebuana, born and raised, so I'm really happy I get to rep the artistry that comes from my hometown in this way, because I think Cebu is really a haven for all of these untapped talents and creatives. So I'm happy to rep. Yay! Okay. Sino ang dream mo makakolab? Bukod kay SZA at kay Ariana. My dream collabs are Addie and Arthur Neri. I love! Oh my God, I hear it! Bagay! Kung nakikinig kayo, ayan na. Sample? Ng Ariana! Ariana, Anong song? Anong go-to karaoke song mo na For Ariana? I'll sing Love Me Harder. Love Me Harder. Okay. If you wanna keep me, you got to love me harder. Yeah. Ituloy mo lang. Ando na yung ponytail diba? Ando na yung boses. Effortless! Oh my gosh! Okay, Jolian, I'm sure marami pa
have so many things, and I'm sure you're gonna come out with more songs. Where can they Yes. stream your new song, and where can they find you or follow you? Yes, you guys can check out my new music. It's on Spotify and all digital streaming platforms. I'm also coming out with a new single in the next coming weeks. So I hope you guys look forward to that. And I hope to see you soon. Beautiful, Julia. Ay, kaya tayo magpalaro. Mapakantay na lang Ay, natin. ganda kung pwede lang. Pero tingnan natin kung gano'ng matagaling si Jolian, kung pwede ka rin sa aming palaro dito. Dahil ito, tuloy-tuloy na ang ating good vibes ngayong umaga. Dito lang yan sa Palaro Pampasaya! Ito, magpapasahang. Pasahang. Pasahang. Ay, ito. Bakit nga ba yun ang pangalan ng ating game? Panoorin nyo to. Palarong pampasaya. Pasahang. Ang mechanics, nahahati pa rin sa dalawang grupo ang ating players. Nakapila lang ang players at may hangers sa kanilang harapan. Pag nagsimula na ang laro, isa-isa nilang ipapasa ang hanger hanggang sa mailagay ito ng huling player sa dulong mesa. Paunahan lang ang team sa pagtapos ng challenge. Okay ha, so this week, Team Jess versus Team Maui naman tayo. So mga team bahay dyan, bumoto na kung kaninong team sa tingin niyo ang mananalo ngayon. Si Team Jess ba kasama si Justin, si Jolian at si Kate? Or si Team Maui with Dimples, Luis and Aaron? Ready na ba kayo? Madali lang, di ba? Nakita nyo na? So, hindi pwedeng hawakan. Gagamitin lang ang string. Yung una, pwede. Yung una, pwede. Yung pag-pick up nyo dito. Tapos yun na yun. Yung pagpasa-pasa, hindi pwede. Tapos, pagdating dito, paano natin malalaman kung natapos na kayo? Dahil mag-uunahan kayo hanggang dito. Oo, so dapat itaas ninyo ha, yung apat pag nandito na lahat. Yung next po ba, hindi pa po pwedeng kunan hanggat di pa nakakapit? Pwede. Nasa inyo ang strategy. Kung ako sa inyo, di ba? So, ready na ba ang ating dalawang teams? Oy, nagsa-strategize sila. Serious sila, ha? Kaya binibigyan kayo ng konting oras sa isipin ko kayo ba this week ay para kay Team Jester o kay Team Maui. Alright? Okay. Ready na kayo magpasahang? Diskarte to, ha? Teamwork makes the dream work. Sige, you can start with one. Let's go, Mama. Okay, teka, ang sabi best of 3. Wow, best of 3. So, matuto kayo sa first round ninyo dahil best of 3 tayo. Ready? Best of You can 3. pick up with your hand yung una. Okay? You got it. Ready? And 3, 2, 1, pasahan! Ay, nahulog! Ayan, hindi na pa. Ay, nako. Ready? Ay, nahulog! Ready, ayun, nahulog. O, yan. Bakit nahulog? Aalalahanin nyo for the next round. For the next round. Uy, sa ilalim. Oh, galing. Uy, nakita ko yun. Nakita ko yun. Nakita ko yun. Oh, meron silang strategy doon. Tapos si Luis at si Aaron. Ginagawa ba dito sa kabila? Very good, Jolian. Lamang ng, naku, dalawang hanger ang lamang ng Team Dimples. Oh, talaga? Hoy, parang magic ah. Parang pinis namin, Mami Chiki. Ang galing ni Aaron. Okay, mukhang. Okay, we're done here. 1, 2, 4, 5. O, sige, tapusin niyo. Good, ah. Alam niyo na. Sila din eh, sila. Next round, next round. Okay. May time pa, may time pa. May second round pa. Alam niyo na. Ay, sasabihin ako sa inyo. Practice round lang yan. Umuwi na kayo. In fairness, lamang ng isa't kalahating hanger ang Team Maui. Pati ang pinag-isipan nyo, pati yung inyong ha. Pwede kayong mag-rearrange or pwede kayong mag-palit ng order kung gusto ninyo. Sorry for you, John. Wow! Wow! Pero sa totoo lang, ang ganda ng strategy ng Team Dimples. Mama, nakita mo naman. Chill lang kami Anong strategy niyo? Wala, chill lang kami. Zen. Okay, teka, ayusin natin ng maigi para, teka, gusto mong ganyan? Sige, bahala kayo, ganyan. Okay, ready na with your first one. 3, 2, 1, hang, pasahang. Let's see.
Let's see. Oh, mas teka muna, nauna ngayon ang Team Jester. Una ang Team Jester. Tignan natin, naku, best of 3 ito. Baka mapatatlong round tayo nito. Nauuna ang Team Jester kahit na nahulog. Yun, okay na. Kahit na nahulog, ayan, hahabol tuloy ang Team Maui. Hahabol ang Team Maui. Naku, ang bilis naman. Ang bilis naman. Mas mabilis pa ngayon. Mas mabilis talaga. Hindi na pala. Ano? Wala. Ba't ang bilis nyo? Paano na nagagawa yun? Teka muna. Teka, Team Bahay. Team Bahay. Ito, panoorin nyo. Team Bahay at saka Team Jester, panoorin nyo kung paano nila Game. Nandun sa dulo. Ang galing eh. Ready? Yun. Giving yun, up kita nyo yan? Kita nyo yan? Giving Yung up. kabila. Oh, yun. Kita nyo. Ang galing ni Mac. Sa ibabaw para hindi nahulog. Ang galing ano? Gusto kasi namin na may challenge. Yun kasi. Alam nyo na, Team Bahay, pagkagawin nyo sa inyong mga party. Congratulations! Team Maui! Wow! Maui ang laban, oh! At sa sa lahat ng bumoto sa Team Maui for today. Wow, dami! Good decision. Okay, ready? 1, 2, 3. Bigay mo. Sige. Dami! Okay, good job, Mama. Good job. Good job, Mama. Ang ganda ng strategy, tsaka tama, chill na chill. Walang kapakaba. Zen, mga panalo. Ang panalo ay si Charles Solid! Congratulations! Alright, abangan nyo sa Friday ang consequence, ha? Ipunin natin. Yung Justin, hindi niya kaya. Ituro niyo lang nga sa amin kung paano. Ang bilis nila eh! Thank you so much, Mama Chen. Jolian. Jolian, I'm so sorry, Jolian. You got stuck with my brother. Panalo ako. Yan ang importante. At syempre, kasing panalo pa ng ating nanalo sa ating Kagumoka contest by Sulit TV. Congratulations po kay Fredolyn Juarez Rempilio. Ang sabi niya, kape ang pampa-energy ko habang nanonood ng Pampa-Good Vibes ang Good Morning Kapatid. Panalo rin po si Juris Factor. Sabi niya, ang morning pampa-energize ko ay ang mga anak ko. Sila po ang aking lakas at nagbibigay kasiyahan sa aming buhay. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para ma-claim ang inyong Sulit TV. Oo, totoo yun. Ano kayo? Ano nagpapa-energize sa'yo tuwing umaga? Mama, ay nako, makinig sa mga Cebuana katulad. Special voice. Thank you. Jolian, you want to promote your socials? Your socials? Yes, you guys can check me out at Jolian Salvado everywhere and Jolian on all digital streaming platforms. Ay, ang ganda. Ang sarap manalo talaga sa umaga. Wow! Talaga. Sorry guys. Na-feel ko, tsaka yung ang pinaka-the best doon, may acknowledgement sa mga natalo na sige, turo nyo na lang para tapos na. Kasi tanong ka ng tanong, dapat nga. Ay, ako, sino nagpapa-energy? Ako, nagpapa-energy sa akin ay ang mga anak ko at si Papa B. Yay! Ikaw? Ako ang hindi, sa totoo lang, ang magbibigay sa akin ng energy nagsisimula sa gabi. Kung maayos yung tulog ko. To the night before. Ikaw, Mau? Ako, my kids. My babies. How about you? Nako, kape. Napakaraming kape. At si Barbie. At si Barbie. At saka stretching, ha? Kailangan talagang stretching. Si Jolian, tanong natin. Si Jolian. Bigay sa'yo ng energy sa araw-araw. Matcha! Matcha! My God! Matcha! Tara, mag-matcha tayo after ko. Eto na, naku. That is it para sa ating Pump Up Fun Monday. Spread happiness lamang po, mga kapatid. Isang makabulang umaga ang naihatid namin sa inyong mga tahanan. At sana nag-enjoy kayo sa aming mga papulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas. Susunod na po ang Crossline sa umaga. Gawing habit ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at information. Mga mainit na balita at naka-inspire ng mga kwento, yan at marami pang iba. Kasama ang inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid!